Hi guys, ngayong araw ay October ngayong araw ay October 28, 2026. At ang oras ay 5:06. Ayan, kaka-out ko lang sa work namin ngayon. Tignan nyo naman ang daan. Ayan guys, baha na naman. Sabi daw may may bagyo. Hindi ko alam kung ano pa yung bagyo kasi hindi pa ako nakikinig sa balita. Ayan, lusong-lusong na naman si Kuya Rons. Samahan nyo. So ayun na nga, ayun, hanggang doon ba, ayan, hanggang sa may tulay. Ayan, laging ganito. Kaya meron ng mga gantong mga tricycle ngayon. Ano itong tawag yan? Tikling ba tawag yan? Hindi ko rin alam, basta ganun. Ayun, hanggang dun yan. So hindi ko alam kung hanggang kailan ulit to mamamalaki. Nakita niyo yung mga motor na yun guys. Pag hindi yan umupa at lalo pang tumaas yung tubig, ipinapapasok yan doon sa loob kasi delikado, kasi tutumba yan. Kasi nga 'di ba, aapaw, tapos ayan ganyan may nagdadaang mga sasakyan. Baga yung alon, pagkapo yung tubig, syempre matatangay yung mga motor, kaya tutumba, delikado. Ayan. So bala ko na talagang bumili ng ganung bota, yung hanggang dibdib yun. Kaya lang tipid-tipid mo na ang Kuya Rons nyo kasi may pinag-iipunan tayo. Pero I wish makabili na rin ako para rin sa akin, para hindi na tayo nag-ahawi-hawi ng ganyan. Kasi delikado din katong panahon, pabago-bago yung minsan nawawala yung bagyo tapos magkakaroon na naman ganun. Kaya sa atin na gantong nakakaranas ng tagulan, hindi lang tagulan, bagyo, ang maipapayo ay mag-ingat lalo na sa ganyang baha kasi may nakukuha ng mga sakit. Yan. Sabagay, ito kasing tubig na to ay kumbaga hindi naman siya matawag, hindi siya namamalagi kumbaga. Tsaka ang laki niya, no? Hindi siya pagmumulan ng sakit. Pwera nan talaga kung matagal na itong baha na ito. Pero ingat-ingat pa rin, syempre. Nasa sa atin na rin yun, pag-iingat. Pagdating sa bahay, manlaw kagad, magsabon. Ayan, kung umiinom kayo ng gamot na vitamins, tapos inom lagi ng tubig para iwas na rin, iwas sa sakit. Kaya may bata. Hi! See, ini-enjoy nga lang yung baka. Yeah, pagka ganyan, lalo na kung malaki yung tubig tapos may magdadaang ganyan, syempre yung pinakaalon niya tatama sa atin, lalo na kung papunta sa atin papunta dito yung sasakyan. Kaya tendency yan, inaabot siya. Wala tayong magagawa doon kasi ganun na nga. taste lang kasi
Hindi ko rin alam na magkakaganon ha. Sakto lang na nagbibideo ko. Kasi sa atin mga Pilipino, likas sa atin. Aminin na natin sa hindi. Meron sa atin na kapag ganyan, meron mga pangyayaring ganyan. Hindi na natin kumbaga parang sa iba big deal na yun. Bakit ganun si kuya binibidyohan pa, hindi man lang tulungan. Hindi natin maaalis sa kanila yun. Ganun yung pag-iisip nila. Ang sa atin lang yung pangunawa, lawakan natin. Hindi naman sa sinasabi natin wala tayong pangunawa, kumbaga nasa sa atin na rin yun. Okay, tignan mo yan. Sa ngayon kaya pa ng ganyang sasakyan yung baha, pero pagka ayan o, sinasabi ko sa inyo, see, mabot siya. Pero pagka nakikita niyo yung kulay na yun, nasa green, pagka umabot ng orange, hindi na pwede. 3 feet yan. Kasi hindi na talaga kaya mag-boat na. Ayan, kaya nauso na yung ganyang tricycle, yung pina-customize, kumbaga. Yan yung tinatawag na tikling. Ewan ko lang, hindi ako sure ha. Huwag yung iba sila sa tawag ko sa kanya. Pero yun yung dinig ko sa iba. Tikling daw. Ayan na naman, Agus. Oops. O, see? May sound effect pa. Ayun na nga. Basa siya. Napapansin nyo, wala nang ganong dadaang sasakyan, kundi yung mga nakabike, mga ilang sasakyan na sinusuong pa rin kahit na hindi nila sure, katulad ng motor. Diba minsan tumitirik ka sa kalagitnaan, diba hindi kinakaya, diba? Yan yung kahirap ang buhay natin. Hirap, lalo na dito sa Bulacan. Ang Bulacan ay ibahain talaga, lalo pat nandito yung mga dam, nagkaka high tide dahil nagpapakawala ang dam, dahil umaapaw. Pag hindi nagpakawala ang dam, aapaw yun. Ganun din sa ating din ang bagsak. Hindi ko lang alam bakit ganoon sila, imbis na ang atupagi na itungkol sa flood control, kung saan napupunta yung kanilang ginagawa. Okay, sabihin na natin dadaan talaga yan yung ating Vice President sa pag-impeach. Hindi ba pwedeng unahin muna yung mga ganyang problema? Ayaw na lang natin minsan magmamakailam, kasi baka mamaya tayo naman ang magiging kawawa na naman. Pero sa totoo lang, sila ba nakakaranas ng ganyan? Diba hindi? Ewan ko na lang bakit ganyan yung nila, pananaw nila. Ay, hirap. Hanggang dun yan sa tulay. Mamaya dadaan tayo sa tulay. Wait lang kayo. Mahirap magkakad talaga. See? Kadalasan pag hindi tumila ang ulan, tumataas pa to hanggang bewang. Kita nyo yan. Hindi pa sila hindi tumitirik. Kaya
tricycle, mga motor. Ano pa isa? So, wala na yung gulong. Sa laki. Tapos, kung kailan bumabaha, sa kanila sinasabay yung ganito. Hindi ko alam kung talagang nagkataon na o hindi nila alam na magkakaroon ng baha. Syempre, kasi ko makakaalam nun. Kaso lang, ay, ayoko na nga lang magsalita. Diba? Yung kahirap. Araw-araw pagpasok, bago pumasok, iisipin mo yung problema sa buhay, sa bahay, sa pamilya. Pagkatapos pagpapasok ka na, dagdag ito sa isipin. Hirap, diba? Kaya sa atin na nabubuhay, syempre andun yung tibay ng ating isipan na harapin yung mga pagsubok na dumaraan sa atin. Kasi pag di natin nakayanan yung mga pagsubok, tayo yung problema yung kukontrol sa atin. Hindi naman natin gugustuhin yun, diba? Sa atin, tatagan lang natin ang loob natin sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Okay. Ano pa naman, makakayanan natin. Sabi nga nila, hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi mo kakayanin. See? Nagkaroon pa ng drama ngayon, Kuya Hans. Nakikita niyo yan, kanina yung motor, maandar yun. Ayun, hinakay na lang niya. And then nakita niyo to, kaagawalan ng mga yan, ganyan kataas yung dapat nilang ihabol na daan para hindi gaanong bahain. Ang tanong, pag ito nagawa yung daan ganyan kataas, saan pupunta yung baha pagka ganyang tag-ulan? Doon sa mga bahay na mabababa. Syempre, logic, diba? Ang gagawin ngayon ng mga andito nakatira, sila yung mag-a-adjust. Sila naman yung magpapataas ng bahay kung may kakayanan. Kung ganun lang kadali pataas ng bahay. Kasi nakita nyo na nangyayari. Ito na yung tulay, pantay na ng baha yung tubig sa tulay. Minsan yung mga nagbabike, sakit kaya mo ganyan yung papadyak ka, susuungin mo yung gagawin mo na lang, aakayin mo na lang, diba? Nakahirap. Magka-tricycle ka, abutin ka rin sa upuan, ganun din, basa ka rin, diba? Ganun kalala. Ito kasi medyo mataas dito, kaya nakikita nyo doon walang baha. Habit na, sakit na rin ang paa, makakangawit. Pwede na. Ayan. Ayun guys, hindi ko alam kung papuntulin sa amin baka, pero sigurado yan ba papunta sa amin. Ayun,
wala nang ganong tubig dito sa may dakong simbahan. Ayan, tignan. Ayan, sa may sulok. Lorante Street. Kabila niya ay Laura Street. Galing, no? Kilala niya ba yung tinutukoy ko mga karakter? Si Lorante at Laura. Ayan, papunta sa amin. Ayan, binabahaan na nga rin. See that? Hello. Laki na rin ang tulong ng ganyang tricycle, yung customers, yung tikling na yung tinatawag. Kahit na magganyan tayo, sa totoo lang, kahit ganyan mag-customize, hindi masusolusyonan yung ganyang baha. Mananatili na lang tayo sa ganyang aktwasyon. Mahihiratin na lang tayo sa ganyan na walang pagbabago hanggat yung mga minununo sa atin, again, nabulol pa, hanggat yung mga namiminuno sa atin ay hindi nila ginagawa yung mga dapat unahin na gawin para sa mga taong bayan. Kaya yan, tayo ang sumasagot ng kanilang pagpapabaya. Pagka hindi pa tumila pagka hindi pa tumila yung ulan, tiyak tataas pa yung baha. Kapag tumaas yung baha, marami na naman ang hindi makakapasok sa mga trabaho, lalo na sa mga kabataan na nag-aaral pa, pati yung kanilang pag-aaral maaalintala dahil sa baha. Kanyang kalala. Ayun guys, yan na muna sa ngayon, sa araw na ito. Update ko kayo sa susunod na mga araw kung ano na ang nagiging sitwasyon dito sa Bulacan, dito sa may Panginay, Balagtas, Bulacan. Bye bye guys. Sa pag-ikot ng mundo, sasamahan ka patungo sa walang hanggan.